And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At ito na nga ang pinakamainit na balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid. Nako, isang kilalang DD shit vloggers, no? Ito viral to ngayon tong vlogger na to eh. Isang kilalang DD shit vlogger mga kababayan na kung tawagin nila ay si Dado Enrique ang sinampahan mga kapatid, no, ng kaso ng PNP at ng CIDG. Matapos itong manawagan mga kababayan sa kanyang live stream sa YouTube, no, matapos itong manawagan sa AFP at PNP na mag-withdraw na di umano ng kanilang suporta, no, sa administrasyon ni President Marcos. Nako, kaya tuloy mga kababayan, sinampahan po siya ng kaso na inciting to sedition. At kung matatandaan nyo mga kababayan, no, noong nakaraang taon mga kapatid, meron ding isang kampo ni Digong, no? Meron ding isang kampo ni Digong mga kababayan ang kinasuhan ng inciting to sedition. At sino yon? Si Pantaleon Alvarez. Kung matatandaan nyo mga kapatid, ginawa din ito noon ni Pantaleon Alvarez mga kababayan sa kalagitnaan ng kanilang mautog rally dyan sa Davao. Na kung saan mga kapatid, nanawagan din noon si Alvarez mga kababayan sa AFP at PNP na mag-withdraw nga ng kanilang suporta, no, kay President Marcos dahil yung kanilang pinagsisilbihan di umano na Commander-in-Chief mga kababayan ay isang adik. Kaya ang nangyari, kaso inciting to sedition. At inulit-uli ngayon mga kapatid ni Dado Enrique. Pero bago tayo mapatuloy mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at pag-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito bago tayo magbigay ng ating personal na opinion. Sinampahan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice ng reklamong inciting to sedition in relation to cybercrime law si resigned Army Captain Clemente Enrique alias Captain Dado. Patay ka Bunsod dyan. ito ng ilang social media content na naturang vlogger kung saan hinihikayat niya ang PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP na kumalas na sa pamahalaan. Isa sa sinabi niya yung i-abandon namin ang pag-implement ng warrant of arrest kay Kibuloy before. At ngayon naman, he is calling for the armed forces and the PNP to abandon this government and topple it, to withdraw the support, which is foul naman yan. Hindi naman yan Tsaka mga kapatid, maidagdag ko lang, hindi lang dapat mga kababayan inciting to sedition ang kaso nitong ang dapat isampang kaso dito mga kababayan kay Dado Enrique. Dahil sa kanyang mga live stream din mga kapatid, hayagan din po niyang pinagbabantaan, no, ang buhay ni President BBM. No? Kaya hindi lang inciting to sedition mga kababayan ang dapat ikaso dito. Dapat yung kanyang pagbabanta din sa buhay ni President Marcos mga kapatid, idagdag din dito sa kanyang kaso. And very alarming yun mga kababayan dahil ayon nga dito sa claims ni Dado Enrique mga kapatid, meron daw siyang grupo na kung saan mga kapatid ay umaabot daw yata sila ng 40 million sa kanilang grupo. Naku, ewan ko lang kung totoo yung mga babayan kasi sabi niya dito meron daw silang samahan, no? Meron daw silang sariling kilusan na kung saan mga kababayan umaabot nga daw sila ng 40 million. At ito din yung sinasabi, ito din yung promote dati ni Dado mga kapatid na ito daw grupo niya na to, no? Pinag-uusapan daw dito sa kanilang kilusan mga kababayan kung paano ipatumba, no, itong mga Marcos vloggers. Nako, 'di ba? Viral yan mga kababayan yung kanyang video na kung saan sinabi ni Dado pinag-uusapan nga nila sa kanilang grupo na binubuo ng 40 million na miyembro kung paano ipapatumba itong mga Marcos vloggers mga kapatid. At sabi pa nga ni Dado doon, no, i-screenshot na lang daw yung muka ng mga vloggers at isa-isahin na lang itutumba. Ngayon mga kababayan, alam nyo, nagtataka talaga ako mga kapatid, no, kung bakit tinatangkilik ito ng mga DD shits itong mga pinagsasabi ni Dado. Kasi mga kababayan, kung ako po ang babasa dito sa pagkatao ni Dado Enrique mga kapatid, ang masasabi ko lang, parang meron siyang kapansanan mga kababayan sa utak. 'Di ba? Biruin mo, 'di ba? Sa edad mong 'yan. Oh,
Sa edad mong yan, nagawa mo pang magyabang, no? Nagawa mo pang pagbantaan yung buhay ng presidente. 'Di ba? Sa edad mong yan, pinapalamon ka na lang ngayon ng gobyerno, no, sa pamamagitan ng pensyon na tinatanggap mo galing sa gobyerno mismo kada buwan. 'Di ba? Tapos nagawa mo pang pagbantaan, no, yung gobyerno na nagpapalamon sa iyo dahil lang, no, sa interest ng iyong sinusuportahang politiko. 'Di ba? Dati ka pa namang no? Dati ka pa namang miyembro ng Philippine Army. Tapos, 'di ba? Parang hindi ko nakikita sa kanya kasi mga kabatid, yung disiplina at values na meron dito sa Philippine Army. 'Di ba? Kaya sabi ko mga kababayan, tuwing napapanood ko yung kanyang live, mga kapatid, sabi ko talagang may karamdaman sa utak tong lintik na ito. Kaya kung ano-ano na lang yung kanyang binibitawan, no, na mga salita sa kanyang live stream sa YouTube. 'Di ba? Ngayon, paano niya to sasagutin mga kapatid? 'Di ba? Paano niya sasagutin itong mga kaso na ito? And gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi lang dapat inciting to sedition ang ikaso dito. Dahil meron din itong pagbabanta mga kapatid sa buhay ni President Marcos. No? Makailang beses din niyang inulit-ulit yan mga kababayan sa kanyang live stream, no, na pinagbabantaan niya ang buhay ng presidente. 'Di ba? Kung matatandaan niyo mga kababayan, yung isang teacher dati sa Zambales, no, nagbanta din sa buhay ni Digong noon mga kapatid. Saan na ba yung teacher ngayon? 'Di ba nasa kulungan? Nasa kulungan mga kababayan. So itong ginawa ni Dado mga kababayan na pagbabanta din niya sa buhay ni President BBM, walang pinagkaiba ito sa ginawa noon ng teacher mga kapatid. Actually yun mga kababayan, post lang yun no? Post lang po yun. Itong kay Dado mga kapatid, no, itong ginagawa niyang pagbabanta sa buhay ni President Marcos, ito po ay naka-live stream. At paulit-ulit po ito mga kababayan na binabanggit ni Dado tuwing siya po ay nagla-live sa YouTube mga kapatid. No? Paulit-ulit po yan. Kung tutuusin mga kababayan, mas mas vital to mga kapatid kumpara sa ginawa nung teacher, no, na nag-post dati sa social media page niya ng 20 million yata yun sa makakapatay di umano kay Digong. 'Di ba? Mas malala tong ginawa ni Dado mga kababayan dahil naka-broadcast po ito. Live broadcast po ito mga kapatid. Kaya hindi lang dapat inciting to sedition yung ikakaso dito sa kanya mga kababayan. Dapat idagdag din talaga sa kaso niya mga kapatid itong mga live broadcast sa pagbabanta niya kay President BBM. And ito ba mga kababayan, since nakinasuhan na siya, no, ng PNP at ng CIDG mga kapatid. Itong final sa kanyang kaso mga kababayan, pwede din itong gamitin nila General Torre para mapa-take down yung kanyang YouTube channel. 'Di ba? Kasi ang kailangan lang naman ni YouTube mga kababayan para ma-take down yung isang channel is legal basis, no, na itong isang individual na ito ay nag-violate talaga sa kanilang community guidelines. And itong mga kaso na ito mga kapatid, sapat na ito sa tingin ko. Sapat na po ito mga kababayan, no, para mapa-take down yung kanyang YouTube channel mga kapatid. At pwede rin natin i-quote yung mga pagbabantaan niya na naka-broadcast dito sa kanyang YouTube channel mga kapatid dahil yung mga ganyang gawain kasi against po yan mga kababayan, no, sa community guidelines ni YouTube. 'Di ba? Against po yan mga kapatid sa rules ni YouTube yung mga magbo-broadcast ka ng pagbabanta sa isang tao, especially dito mga kapatid na presidente ng Pilipinas na talaga yung kanyang pinagbabantaan, no? Sa tingin ko sapat na itong mga bagay na ito para ma-take down yung kanyang YouTube channel. And hopefully mga kapatid, yan po ay mapansin nila General Torre. Tuloy. Ayon man sa DOJ, hindi nakakatanggap-tanggap ang naturang pagsasalita laban sa pamahalaan. Yung language that... Hindi naman. Alam niyo mga kababayan, meron tayong tinatawag na freedom of speech, no? Hindi po masama mga kapatid na magpahayag tayo ng ating saloobin laban sa gobyerno. Ang masama po mga kababayan is yung kalabanin mo na ang gobyerno. Yun po ang masama mga kapatid. Kasi itong ginagawa nila Dado Clemente, nila Dado Enrique, nalilito ako sa apelyido nito Itong ginagawa nila Dado Enrique mga kababayan, hindi na po ito sakop ng freedom of speech, no?
Freedom of speech pa ba yung hinihikayat mo na, no? Itong AFP at PNP na mag-withdraw ng suporta sa administrasyon? Freedom of speech pa ba yung binagbabantaan mo na ang buhay ng presidente ng Pilipinas? 'Di ba? Magkaiba po mga kapatid, no? Magkaiba po yung yung freedom of speech sa mga threats, no, na ginagawa nila Dado Clemente. Iba po 'yun. 'Di ba? Ang freedom of speech mga kababayan, ito po yung simpleng pagpapahayag ng pagkadismaya mo, no, sa ginagawa ng isang leader, 'di ba? Tulad ko mga kapatid, ako against ako sa AKAP, 'di ba? Nakapag-content na tayo diyan, no, patungkol sa AKAP, 'di ba? Hindi po 'yan pagsalungat sa gobyerno, hindi po 'yan pag-aalsa laban sa gobyerno mga kababayan. Yung magbigay ka ng opinion mo, no, dito sa mga programa ng ating gobyerno. Pero itong kanila Dado mga kapatid, no, hindi na po freedom of speech 'yan mga kababayan, kasi may kasama na po yung pagbabanta, 'di ba? May kasama ng pagbabanta mga kapatid. Actually, dalawang banta 'yan eh. Banta sa administrasyon ni BBM at banta sa buhay ng pamilya ni President Marcos, 'di ba? Hindi po 'yan ang hindi na po 'yan saklaw mga kapatid ng freedom of speech. Tuloy. Calls for hatred and calls for overthrow of government is not an acceptable language to us because we are under the rule of law. Tsaka ang ginagawa kasi nila Dado mga kababayan, ginagaslight nila yung kanilang mga supporters para mas lalong magalit mga kapatid, no, sa administrasyon ni President Marcos. Ganon mga kababayan, no? Nagpapakalat sila ng kung ano-anong mga naratibo nila diyan mga kapatid para mas lalong magalit yung mga supporters nila sa administrasyon ni President BBM. 'Di ba? Ang daming disinformation mga kapatid na nangyayari diyan sa grupo nila Duterte para lang pabagsakin ang administrasyon ni President Marcos. 'Di ba? Ganon ang ginagawa nila ngayon eh. Nagpapakalat sila ng mga maling impormasyon mga kababayan para mas lalong uminit, no? Uminit at magalit ang mga supporters nila sa administrasyon ni President BBM mga kapatid. Ako hindi ako Marcos loyalist mga kababayan ha. Sinasabi ko lang sa inyo kung ano talaga yung totoong nangyayari. Alam niyo mga kapatid, hindi naman po masama kung magpapahayag ka ng iyong pagkadismaya, no, sa kung sino mang presidente ang nakaupo diyan. 'Di ba? Tulad ng mga claims nila, no, na grabe daw yung corruption. Karapatan niyo 'yan kung 'yan ang nakikita nyo, so be it, 'di ba? Pero ibang usapan na po mga kababayan, no? Ibang usapan na po mga kapatid kung nanghihikayat na kayo ng mga kababayan nyo, no, para magkaroon ng kaguluhan dito sa loob ng ating bansa. Kasi itong ginagawa kasi nila ngayon mga kababayan, nilalaso nila ang utak ng kanilang mga supporters mga kapatid para gumamit ng dahas laban sa gobyerno. Ganon po ang nangyayari mga kababayan. 'Di ba? Hindi na po ito yung normal na criticism na kung tawagin mga kapatid, Hindi na ito yung normal na kritisismo laban sa gobyerno. Ito po ay pag-aalsa na talaga mga kababayan, literal na panglalason sa mga utak ng mga Pilipino para mag-alsa laban sa gobyerno. 'Di ba? Pero yung masabi ni Dado mga kapatid, meron siyang armed group, no? Yung FGF niya na binubuo di umano ng 40 million. At pag yan daw ang gumalaw mga kababayan, talagang malaking gulo daw. No, civil war daw talaga mga kapatid ang mangyayari sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Tama pa ba 'yun? 'Di ba? Tingnan niyo mga kababayan, tama pa ba 'yan? Isa pa ba yung freedom of mga kapatid? Matatawag pa ba nating freedom of speech 'yan? 'Di ba? Hindi na po freedom of speech yan mga kababayan. Isa na po yang panghihikayat, no, at panglalason sa utak ng mga Pilipino para lang paboran yung gusto mong politiko na maupo dyan sa Malacanang. 'Di ba? Hindi na po parte ng freedom of speech yung i-flex mo dyan sa live mo na umaabot kami ng 40 million. 'Di ba? Pinag-uusapan na ng grupo namin kung paano patayin tong mga Marcos vloggers na ito. 'Di ba? Hindi na po normal 'yan mga kapatid. That is not freedom of speech. 'Di ba? Yan po ay seryoso ng pagbabanta,
no, sa kasalukuyang nakaupong presidente at sa kanyang mga kaalyado. 'Di ba? Kaya itong si Dado, mga kababayan, dapat lang talagang masampulan to, mga kapatid. No? Nang sa ganon, matauhan siya, mga kababayan, sa kanyang ginagawa. Ang tanda-tanda na walang pinagkatandaan. 'Di ba? Ang tanda-tanda na, mga kababayan, pero parang isip bata pa rin, no? Hindi niya alam yung consequence, mga kapatid, sa kanyang mga pinagdadaldal dyan sa social media. Ginagamit niya yung platform niya, mga kababayan, no? Ginagamit niya yung platform niya sa maling impluensya. 'Di ba? Peroin mo, kung ano-ano na yung mga pinagdadaldal mo diyan, may mga pagbabanta ka pa. Tama ba 'yon? Kaya ako, mga kapatid, pabor ako, no. Pabor ako ma-take down talaga yung channel nito, mga kababayan, no? Kasi unang-una sa lahat, no, yung mga content niya, mga kapatid, against po 'yan sa community guidelines ni YouTube. 'Di ba? Bawal po yan. Ewan ko ba kung bakit hindi nadidetect ng YouTube, mga kababayan, itong mga threats na ginagawa niya laban sa presidente ng Pilipinas. Kasi doon pa lang sa kanya mga video nga na kung saan nagbabanta siya, pinagbabantaan niya yung mga vloggers nila PBBM, no? Pinagbabantaan niya yung buhay ni PBBM. Yun, mga kapatid, seryosong violation na yon sa community guidelines ni Dado, ni YouTube, mga kababayan. And halatang-halata, mga kapatid, na itong si Dado hindi marunong magbasa. 'Di ba? Dahil hindi niya alam na bina-violate na rin niya yung batas sa nasabing platform, mga kababayan, na pinagkakakitaan niya. 'Di ba? Dito pa lang masasabi natin bobo talaga itong matandang to, mga kapatid. Sorry pero sa totoo lang, mga kababayan, syempre ako may mga kilala din akong kasing edad ni Dado, pero matino sila mag-isip, mga kapatid. No? Matino sila mag-isip, hindi ganyan mag-isip kay Dado, mga kababayan. And gaya nga ng sabi ko sa inyo, para sa akin, mga kapatid, nakikita ko po kay Dado, no, na may kapansanan po siya sa utak, mga kababayan. Ngayon, harapin niya tong mga kaso, mga kapatid, no, na isinampa sa kanya. And gaya ng sabi ko sa inyo, kulang pa to. Meron pa dapat idagdag dito, no, hanggang sa mabaon to hanggang sa mabaon to sa kaso. Itong si Dado Enrique na ito. Tuloy. And overthrowing is asking for the people to violate the law. And it's not the right thing to do. Hindi tama yun May pagkakalagyan ka, pag tingin mo, pwede mong higayatin ang tao na magalit kahit na walang dahilan. Pinag-aaralan naman ng CIDG kung idadawit din sa kaso ang mga nag-share ng video ni alias Captain Dado. Oy! Maraming tatamaan dyan, mga kapatid. No, maraming tatamaan dyan, mga kababayan, ng mga DD shit vloggers. Marami dyan, mga kababayan. No, maraming mga DD shit vloggers, mga kapatid, ang gumagamit din dito kay Dado, mga kababayan. Kasi ganoon naman ang sistema nila Yung content ng isa, no, pag medyo trending, gagamitin ng isa. No, gagamitin ng isa para pagkakitaan din niya. Tapos dadagdagan din niya, mga kababayan, ng kung ano-anong mga pagbabanta din. Kaya maganda yan, no? Yung naisip ng CIDG, mga kapatid, pabor ako dyan. Dapat idamay din talaga yung mga nag-share ng video na kung saan, mga kababayan, pinopromote pa po nila. 'Di ba? Pinopromote pa po nila, mga kapatid, at proud na proud pa sila sa ginagawa ni Dado. 'Di ba? Marami ako mga kilalang mga DD shit vloggers dyan, mga kababayan, na gumagamit din ng video ni Dado, mga kapatid. No? Naka-screenshot na po sa akin yan, mga kababayan, yung mga lintik na yan. Ngayon, mga kapatid, ang maganda dito, no, lahat ng mga gumagamit dito sa video ni Dado, dapat ipa-take down din yung kanilang mga channel. Di ba? Dapat ipa-take down din yung kanilang mga channel, mga kababayan. Kasi, mga kapatid, gaya nga ng sabi ko sa inyo, itong mga ginagawa ni Dado, hindi po maganda to, mga kababayan, para sa mga Pilipino. 'Di ba? Isipin nyo na lang, mga kapatid, marami sa atin ang mga kababayan ang hindi rin nakapag-aral. Na kung saan, kunting bigay mo lang dyan ng mga maling impormasyon, pinapaniwalaan na kaagad nila, mga kababayan. 'Di ba? Ngayon, mga kapatid, yan kasi yung market, no, nitong nila Dado. Ang lagi nilang tinatarget, mga kababayan, is yung mga mahihirap, no? Yung mga mahihirap, yung mga hindi nakapag-aral. Yun yung minamarket nila yan talaga ang target nila, mga kapatid. Dahil alam nila dito sa middle class pataas, hindi na nila malalason yung utak.
Oh. And majority sa populasyon ng Pilipinas, mga kababayan, mga mahihirap. Oh. Kaya yun yung gusto nilang gusto nilang i-please, mga kapatid, para pagdating ng eleksyon, makakuha sila ng maraming boto. Ganon yung strategy eh. Marketing yan, mga kababayan, ng mga politiko. No? Kaya ngayon, mga kapatid, itong mga nagsishare din ng video ni Dado, dapat i-take down yung mga channel yan, mga kapatid. Dahil nag-promote po sila ng isang maling impormasyon na against sa community guidelines ng YouTube. Ganun lang kasimple yun. Talay! Tinignan natin, aralan natin, may diswelter pa naman, case builder naman, sa ibang sites na ibang mayari. Mayroon na rin ng mga otoridad kung saan nakatira ang vlogger at kabilang din nila ito sa isinama ng CIDG sa isinampan nilang reklamo. Patay ka, Dado. Patay ka, Dado. Nako, alam na kung saan ka nakatira. Patay ka dyan. Ngayon, ipakita mo, ilabas mo yung 40 million mo na armed group. Di ba sabi mo may grupo ka? Nasabi mo, pag kayo ang gumalaw, 40 million kayo, talagang matitake over nyo ang gobyerno. Di ba? Ilabas mo ngayon yung kwan mo, yung armed group mo, di ba? 40 million kayo. dito na mapapahiya itong si Dado, mga kababayan. Sa totoo lang, mga kapatid, dito na talaga siya mapapahiya. No? Pag hindi po niya ginamit yung sinasabi niyang 40 million niyang mga kasundaluhan. Meron na siyang private group, mga kababayan, nung kung tawagin na is FGF. Ngayon, ilabas mo yan, no? I-flex mo dyan sa kwan. I-flex mo dyan sa EDSA. 40 million kayo, di halos buong Maynila yata kaya yung sakupin eh. Ilabas mo yung 40 million mo. Para maniwala kami na totoo nga na meron kang private army, no? Meron kang private group, 'di ba? 'Di ba sabi mo nga nung doon sa isang video mo na napanood ko sa TikTok 'yun eh. Pinag-uusapan na ng kanilang grupo, no? At ini-screenshot na yung mga vloggers nga, mga kapatid na yung mga Marcos vloggers at isa-isa na lang itutumba. Yung grupo daw niya 'yun, mga kababayan, na binubuo ng 40 million. Yung nag-i-screenshots, mga kapatid, sa mga Marcos vloggers na kanilang ipapatumba. And isa pa, no? Dapat, mga kababayan, bantayang mabuti, no? Itong kinaroroonan ni Dado, mga kapatid. At manmanan lagi yung kanyang galaw. 'Di ba? Kasi mamaya niya, mga kababayan, baka makarating na naman yan doon sa China. O di kaya doon sa Dubai, no? Tulad ng ginawa ni Harry Roque, mga kapatid. Pati mga airport, mga kababayan, dapat ipa-alarma na itong si Dado. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na ito. Kung nagustuhan niyo po ating content, mga kapatid, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like po ang ating video, mga kababayan, para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.